Hello guys! For today's video may pupuntahan tayo. Nagpapasama kasi tong friend ko sa Quiapo at dahil rest day ko naman sinamahan ko siya. Pagbaba namin ng jeep, lumalakad na kami at ayan meron kami nakita na nagtitinda ng chicken biryani kaya bumili kami ng isa. Isa lang kasi gusto lang noon matikman ng kasama ko yan. Dahil Indian nationally nagtitinda nila, tingin ko authentic yung lasa na ito. Pagkatapos nga namin magbayad, naglakad-lakad na kami kasi naghahanap kami ng makakainan. Ayaw naman namin mag-fast food dahil ang dami rin naman fast food dito sa amin. Kaya naghanap kami yung dito lang makikita. Kaya ayan, nagpunta kami sa Quinta Market at hinanap namin yung sikat na palabok doon at ayan, nakita namin sila. So ngayong araw, hindi mahaba yung pila. Medyo konti lang naman kaya ayan, nakipila na din kami. Ang kagandahan dito, habang nakapila ka, merong tao na nag-aayos ng mapupwestuhan mo. So pag dumating ka dyan at may kasama ka, hindi ka pwedeng basta-basta mauupo na lang kasi sila yung magsasabi kung saan ka uupo. So ito yung in-order namin. Tig-isa kami ng palabok, tapos meron din kaming puto, tsaka lumpiang sariwa, tapos dito rin namin kakainin yung chicken biryani. Sa mga magtatanong po kung magkano yung presyo, pasensya na hindi ko masasagot. Hindi ko kasi alam kasi yung kasama ko po yung nagbayad niya. Kaya tara na, kain na tayo. Alam niyo ba, first time ko nung matitikman tong palabok ng Jolly Dada. Ang dami beses ko na nakapunta dito sa Quiapo, kaya lang kasi pinagpupuntahan palaging ang haba ng pila. Ay ayokong pumila, parang nasasayangan kasi ako sa oras kapag pipila ka ng matagal. Kaya ayan, ngayon ang maiksi yung pila, tumuloy na kami, kaya ayan. So syempre nilagyan ko muna to ng kalamansi bago kainin. For me, masarap naman siya. Okay yung lasa niya, hindi siya maalat, di rin siya matabang, saktong-sakto lang. Tapos I think kaya siya sikat kasi overload talaga, hindi tinipid yung sauce niya, napakarami ng sauce. Tapos yung chicharon din malalaki yung... At balita ko sariling gawa nila yung chicharon na nilalagay nila sa palabok. Masarap din yung puto nila, perfect pang partner sa palabok. Ayan naman tikman natin yung lumpiang sariwa nila. Ayan, napakarami din ng sauce, hindi tinipid. At yung wrapper nila, nakita mo naman sariling gawa nila yan. Okay din naman yung lumpiang sariwa nila. Masarap, hindi siya nakakauma yung sauce niya. Saktong-sakto na yung timpla. Ngayon naman, titikman na namin yung chicken biryani. Ako kasi nakatikim na ako nito before. And para sa hindi ko siya masyadong bit yung lasa niya. Pero ayan, nang tinikman na ng friend ko. At tinikman ko din yung lasa nito. Ito mas authentic to. Mas matapang yung pagka-lasa ng turmeric. Tsaka medyo maanghang siya. Kaya ayan, hindi namin siya naubos actually. Pero yung palabok, tsaka yung puto naubos namin. Hindi rin kasi talaga ako mahilig sa maanghang na pagkain. Kaya ayan, yung palabok na lang yung inubos namin na sobrang dami ng laman ng palabok. Grabe, busog na busog kami pagkatapos namin kumain. Sa mga oras na tatapos na kaming kumain at naglalakad na kami pabalik sa simbahan, sobrang nakakatawa. Ang dami mong makikita ang bilihin dito at ang mumura niya mula sa damit, gulay, prutas. Ayan, pati mga candy meron dito, nakakatuwa. Ang sarap mamili. Kaya nakarating na kami sa simbahan. Nayaan ko muna yung friend ko na magdasal. Meron din siyang inilalapit kay Lord. Pagkatapos namin sa simbahan, may isa pa kaming pupuntahan kasi maaga pa naman. At habang naglalakad kami pupunta sa sakay ng jeep, nakita namin tong si Ate Girl na trendy na nagtitinda ng footlong sa may Carriedo Station. Ayan siya oh. Hindi pa masyadong mahaba yung pila niyan, pero mamaya napuntaan namin ng hapon. Sobrang haba ng pila sa kanya. Ayun nga, nakasakay na kami ng jeep at meron ako nakita ng kalesa. Nakakaroon, meron doon parang kalesa dito sa Maynila. Ang sunod na pinuntahan namin, gagawan ko na lang ng sariling vlog kasi medyo mahaba na rin tong video na to. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang. Bye! Thank you so much for watching!